Magandang umaga ho sa inyo mga ka-action, mga kakamping. Muli naman po tayo nagbabalik sa araw ng Sabado. Mega shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. So ngayon natin malalaman kung itong mga anak ng alam nyo na kung pwede din ba sila maghimas-rihas. Okay? Kasi alam naman po natin, may nakikita ho tayo sa social media na ang mga anak ng alam nyo na ikinakalandakan ho ang kanilang luho sa social media. So alamin natin kung sila ba ay may mga pananagutan o pwede ba silang kasuhan at pwede ba silang makulong. Maganda po itong explanation ng isang abogado ho, mga ka-action, mga kakamping. Okay? Isishare ko lang ho ito sa inyo para malaman nyo yung nalaman ko din na pwede din pala sila managot at makulong. Okay? Dito po tayo sa isang abogado, no, na ang pangalan ng kanyang Facebook page, highly recommended ko po, ay Hey Attorney. Okay? Makikita nyo yan, mag-atat sa screen mamaya, no? Ayan, Hey Attorney, credit or courtesy po sa video nyo, please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, Attorney Hey. Ang mga anak ba ng mga corrupt contractors na yumaman dahil sa mga ghost projects, pwede din ba silang makasuhan? Yes, yung mga Nepo babies and mga Disney princesses who are using taxpayers' money to fund their crazy rich lifestyle, they may be held criminally liable. First, for money laundering under RA 9160 with an imprisonment of up to 14 years. Kung ginamit nila ang perang galing sa nakaw or pangungurakot to buy their luxury bags, sports cars, houses, condos, and international travels, this may be considered as money laundering because number one, the dirty money comes from an unlawful activity like, for example, stealing from a flood control project. Number two, they converted, used, or disguised the money by depositing it in a bank account or buying properties, lands, and whatnot. Third, they know this money is ill-gotten. To prove na may knowledge ang isang Nepo baby na yung perang ini-enjoy niya is actually ill-gotten wealth, you can use as evidence yung very lavish lifestyle nila as posted on their social media accounts. Kung very clear naman sa lifestyle nila na hindi ito commensurate or hindi ito reasonable dun sa possible income ng isang contractor, then clearly this is unexplained wealth. Then the Nepo baby is completely aware that the money that they are enjoying comes from illegal sources. Hence, they may be guilty of money laundering. Second liability, tax evasion. Kung ang Nepo baby ay wala namang sariling income pero meron siyang all of a sudden mansyon or mga sports cars at hindi siya nagbabayad ng tamang buwis, then pasok ito sa tax evasion. Third, the Nepo baby may be criminally liable as an accessory for the crimes of bribery and graft and corruption. If guilty ang parents nila ng crimes na ito, then possibly madamay sila as accessories to the crime. This usually happens if yung kumpanya or mga assets and properties ay nakapangalan doon sa kanilang anak or sa Nepo baby. So, pwede pa ba nating mabawi ang perang kinurakot nila? Yes, pwede nating mabawi ang pera at ang mga ari-arian nila, including their luxury items, through asset freezing and forfeiture done by the Anti-Money Laundering Council. This is because the wealth that they are enjoying is ours, it's the taxpayers' money, it's the government's money. So those are the possible cases na pwedeng ikaso sa isang Nepo baby. How about you? Do you know of any other case that we can file against them? Comment below. This is Attorney Bernice Piñol Rodriguez. Remember, know your rights and do what's right. Alright, yun na po mga ka-action, mga kakamping no, malinaw na malinaw ang explanation ni Hey Attorney. Thank you so much sa informasyon, Attorney Hey. Ayan. Ayan po ha, kabahan na kayo kung mapatunayan. Diba? Kasi nakakahiya naman ho, ang ilan sa ating mga kababayan ay lubog sa baha pero itong mga anak ng alam nyo na ay hayahay na naglalamyerda at kinakalandakan ang kanilang luho. Diba? Alam nyo mga ka-action, mga kakamping, in my own opinion, no? Opinion ko lang po ito, no? Kung wala sanang sakim, hindi tayo lulubog. Alam nyo na, kung ano ang nagpapalubog. Mahirap man paniwalaan pero ito ang katotohanan. Walang ibang nagpapalubog sa ating bayan kung hindi ang isang kasakiman. Diba? Kaya magmarangno na tayo, people, kung gusto pa natin
na umahon itong bansa nating minamahal. Yan po ha, klarong-klaro po ang explanation ni attorney, ayan, nabaliktad na, sorry. Hey, attorney, parehas lang yan, nabaliktad nga lang, charot. Ayan, di ba mga ka-action, mga kakampeng? Good luck na lang sa inyo, sa mga anak ng alam nyo na. Di ba? Kasi grabe no, habang sila ay habang sila ay masaya sa kanilang kung saan sila pumupunta at pinapakita kung magkano ang kinain, magkano yung mga mga alam nyo na ayaw ko nang banggitin dito kasi nakikita nyo naman yung nagba-viral ngayon sa SOCMED. Di ba? Oo, masakit lang isipin na tayo tayo at ang ilan sa atin talaga ng mga kababayan nalulubog sa baha. Samantala itong mga anak ng alam nyo na, di ba? Hayahay ang buhay. Di ba napakasakit? Kung minsan kung ikaw talaga ay may pagmamahal sa bayan, ay talagang mapapaiyak ka dahil sa dinadanas ng ating bansa ngayon. Dahil nga ho sa ilan sa mga sakim. Di ba mga ka-action, mga kakampeng? Okay, so yun lang po, gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.